dito na dumadaan sa problema. So maganda yun, meron tayong gano'n. Amen po ba? Sige po, palakpakan natin si Lord. Sige po. So this morning, I want to close your eyes. Let's pray. Tayo po manalangin muna kasi po ang mensahe po ni Lord today is something na napaka-importante, lalo na sa mga first-timer. No po? Let's pray. Father in heaven, this morning, kami po muli magpapasalamat sa inyo, Panginoon. Sa umaga nito, Lord God, patuloy ka namin itataas sa kalagitnaan ng lugar na ito, sa buhay namin, Panginoon, because we acknowledge that without you, we are nothing, Panginoon. Wala po kami magagawa sa buhay na ito kung wala kayo. At salamat po, Panginoon, na hindi lang kayo nagpakilala sa amin, hindi lang namin kayo nakilala, binigyan niyo pa kami ng chance to serve you. Lord God, dalangin namin, Panginoon, naway mabuhay kami na naayon sa inyong kagustuhan. Tulungan niyo kami, Panginoon. We want to serve you as the purpose that you want us to be. At tulungan niyo, Panginoon, kami na kami po'y mabuhay nang naaayon sa inyong kagustuhan, sa inyong salita lamang, Panginoon. Na habang nandito kami sa lupa, Panginoon, magawa namin yung part namin, Panginoon, for us to be able to fulfill the purpose of why we are existing here in this life. Salamat po, Panginoon. Thank you so much for today. We will claim the victory, Lord, as your Holy Spirit will speak out in each and everyone's heart today. Salamat po, Lord. We will claim the victory and no one will leave this place without receiving your word, without applying your word in their lives. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Sige po, palakpakan natin si Lord ulit. At importante po na meron tayong Bible. Sige po, tayo po tayo ulit. I want to see your Bible in your hand. Sige po. Pakilaki yung PowerPoint ko na. Mamaya mga konti hinihingi ko sa'yo. PowerPoint po tayo. Sige po. So, meron po tayong Bible declaration. Dati po ang ginagawa natin, binabasa ko susunod ka. Ngayon, sabay-sabay natin basahin. No? Kaya habang binabasa mo yan, kailangan nararamdaman mo sa puso mo, kapatid. Lalo na ngayon, magandang message si Lord. Sige po, basahin natin. 1, 2, 3, go! This is my Bible. I am what says I am. I am what says I have. I can do what says I can do. Today, I will be taught the Word of God. This morning, I boldly confess. My mind is alert. My mind is receptive. I am excited. Because I'm about to receive the incorruptible, indestructible, ever-living seed of the Word of God. And I will never be the same. Never be the same again when I come out in this place. In Jesus' name I confess. Shout, Amen! Wow, okay. So ngayon, importante po, no, kaya tayo nagdadala ng Bible, anong purpose? Para ma-highlight po yung mga message na i-discuss natin ngayon. Then later on, mabalikan mo po. At least naka-highlight ka na. Amen? Tama po ba? Okay, so this morning, before we start, I would like to call some people na po dito sa church. Na po, gusto ko muna silang tawagin na po because I would like to recognize yung kanilang trabaho na gustong gawin sa church. And I was so thankful na mga taong ito, Lord God. Sa mga taong ito, na gusto mag-serve kay Lord God. Na po, sa ating Diyos. Sige po, tawagin muna natin ang technical team. Sipo muna po ni Brother Andy. Dito, sige po, ito, si Brother Weng, si Brother Boyet. Yan. Hindi po nila alam yan, pero naka-uniform sila. Sige po, ito po yung technical team natin. Yan. Okay. Si Brother Andy po is almost bago lang sa church to, pero may willing na siya iserve si God. Si Brother Boy, ito naman po, ito po'y padarna ng church. Hindi naman titinig itong santo, no po? Si Brother Wayne po is kasama nila, sila po yung technical team. Sila po yung hindi nyo nakikita sa stage, pero sila yung dahilan bakit gumaganda yung ginagawa sa stage. Tama ba? Sila yung nagpo-control ng mixer na ako, si Brother Joseph na nandoon. So sila, ito po mga to, gusto ko i-ordain to kasi po yung trabaho nila, hindi natin napapansin. Sila po yung gumagalaw dito, maaga-maaga po nandito yung mga yan. Tama ba? Sila yung pinakamaagang dumarating, sila yung pinaka-late na umuwi. Tama? And then I would like to call Sister Jude Villanueva. Sister Jude. Sister Jude po is, simula po ngayong araw na to, siya po yung magiging sekretary ko. Okay? And it was a volunteer job. Tama? So kasi po mga kapatid, lumalaki po yung simbahan natin. Amen? Meron po tayong mga branches. So, until tutuwa ko na lang po yung Word of God, siya po yung nag-a-assist sa akin in everything, documents, or whatever that I need.
siya po yung nagre-remind sa akin, Pastor, Friday bukas, huwag kang mawawala, ikaw ang preacher. Tama? Siya yun. Very active yan. Tama? Kung pwede lang, yung ringer tone, marinig ko yung, yung alarm Ginagawa niyo po yung trabaho niyo for the last 2 weeks na. Palagpakan po natin ang Panginoon ko. Tapos, nandiyo po yung asawa niya, si Brother Ryan Santiago. Brother Ryan, tayo nga. Si Brother Ryan po is nag-volunteer na mag-handle ng lahat ng ating mga equipment. Meaning, inventory every day o every month ng lahat na equipment na meron tayo. Kung nasa yung location niya, nasa center ba yan, nandito pa yan para po ma-monitor natin yung galaw ng mga gamit ni Lord. Tama ba? So lalagyan niya ng barcode yan, siya mag-check niyan at i-report sa atin yung mga bagay na pumapasok at lumalabas sa simbahan. Tama po? Amen. So si Brother Ryan po. Now, tatawagin ko rin po si Brother Raymond. Nasa si Brother Raymond? Yan. Yan. Si Brother Raymond naman po yung aking personal assistant. Pag kailangan po, sunod yung usok, uusok yan. Hindi po, si Brother Raymond po, siya po yung kasama ko sa mga lakaran ko. Ano po? Yan po yung aking personal assistant wherever I will go. Amen? Kumukuha na po ng lisensya yan. Kaya po nag-resign yan para doon. Wala nang trabaho yan. Tama? Sabi na, Pastor, mag-assist ako sa'yo, magre-resign ako. Grabe, no? Walang pa kanyo siya, ha? Wala nang trabaho yan. Ito rin, nag-resign rin pala. Yung mga nagsisilbi kay Lord, gusto mag-resign lahat, amen? Kay Lord na sila magsiserve, okay? So for the meantime, sila muna po yung ordain ko, di po? Kasi po, ay by the way, sa music team pala, nasa sa Christina May? Liga dito na, si Christina May, siya po yung overall in charge, overseer ng lahat ng kumakanta sa music team. Tapos po nasa si Brother Mark Pranilla. Ayan, si Mother Mark Pranilla, siya po yung overall in charge ng lahat ng instrumentalist. At si Sister Lorena, halika punta ka rito, siya po yung overseer ng ating music team. Okay? So kanina po, tinatanong kayo, sino yung gusto matuto mag-drums? Meron ba dito gusto matuto mag-drums? Wow, ang dami nila ha? Ayan. So kanina inilabas, gusto po namin kompletohin yung music team at least 2 set ng banda. Sino yung kumakanta dito sa karaoke before? Yung laging 100% ang score. Yan. Brother Ricky talaga ha? So meron, darating po yan. Sa ngayon, drummer muna ang kailangan natin. So isa-isa lang. Sino gusto matuto mag-gitara? Yan. Pwede yan. Gamitin niyo po yung talento niyo. Yung talento niyo, binigay sa inyo ng Lord yan para sa Kanya. Kung meron kang boses na maganda, gamitin mo ng Lord yan. Tama ba? So for this moment, sila muna po yung ordain natin kasi hindi sila kasya sa stage. So sila lang muna, ano po? So right now, I would like you to stretch out your hand to them, please. Can you make your hand like this, mga kapatid? Okay, ito pong oil na to, ito po yung dala-dala pa ni Pastor Vince na binigay sa akin, okay? So we pray for this oil and this oil will be used for the ordination of these people. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord, sa buhay. Thank you, Lord God, sa buhay ng mga anak niyo ito, Lord. Salamat po sa mga puso nila na handang magsilbi sa inyo, Panginoon, na handang gumalaw for your glory, na handang magbigay ng kanilang time, ng kanilang buhay to serve you, Panginoon. Sa umaga ito, Lord God, we bless them, we ordain them in their respective ministry, Panginoon, na sila po, Lord God, is hindi lang magbunga fruitfully, hindi lang sila maging fruitful, yung magamit pa sila physically para po sa kanilang ministry na pinagkatiwala sa kanila. Lord, I cover them with your precious blood. From head to toe, Panginoon. From the crown of their head to the sole of their feet, Panginoon. Dalahin ko, Lord God, na yung banal na spirito ang patuloy na gumabay sa kanilang lahat. Patuloy na magbigay ng wisdom, magbigay ng karunungan, Panginoon, na nagagaling sa inyo for them to be able to do your calling to their lives, Panginoon. Salamat po, Lord God. We speak blessing upon blessing, favors upon favors sa mga buhay nila, Lord God. Thank you po so much for the heart to serve you, Lord, through this kind of ministry. And we want to appreciate these people, Panginoon, dahil po sa mga puso nila na handa magsilbi. Thank you, Lord God, for their lives. In Jesus' mighty name, we pray. And everyone will say, Amen. Sige po, salamat mga kapatid, salamat mga anak. Thank you sa inyong initiative. Huwag mandalin yung chocolate.
Ayan. Ayan. Okay, so palapakan niyo po natin mga puso na lahat. Okay? Alright, so today I would like to start this message. So po, sino ba excited na sa message today? Okay. Gusto ko po simulan itong mensaheng ito sa isang tanong. Sino po ang nakaalala sa inyo ng exact na title ng message last Friday? Come on, I have a microphone here. Tell me. Sino po? I want a microphone. Sino? Paano matutulong kapag wala kang pera? Yan. Okay, no? Yan, ito ka ng prize. Thank you. Okay? Ano raw yung mabagat? Yes! Paano ka tutulong sa iba kapag wala kang pera? Ang mabuhay ng message natin is yung tatlong bagay na binigay ko. Sino nakaintindi at nakalista ng tatlong bagay nyo? Nakakaalala? Come on, takpo rito. Sino yung nakaalala yung tatlo? Yung tatlo, ha? Give them to Jesus instead and give them our helping hand, and He will take him inside the church and have fellowship with all. Wow! Nakita niyo yun? Balapakan natin. Alam niyo kung ba't nila nare-recall yun? Because nagte-take notes sila. Yan ang importance na nagte-take note. And every Friday, palaki ng palaki to hanggang maging rep, TV, bibigyan natin. Tama? So, huwag niyo po kalimutan din yung notes. Tama po ba? So, palaki ng palaki yan every week, di ba? So, may kakayahan po tayong gawin yung mga bagay na yun. As nakita natin, tama? So, naghanda na sila. Titingnan notes sila kasi may isa pa chocolate eh. Sabi nila, sayang din yan. Okay. So, lahat ng mga bagay, ano po? Ito po yung sinabi natin. Ayan yung pamagat. Paano ka tutulong sa iba kapag wala kang pera? Ito po yung tatlo. Give them Jesus instead. Give them our helping hand. You will take him inside the church and have fellowship with all. Meron po tayong meron tayong istorya na binasa dyan. Now, like Peter and John, they received, natanggap nila yung Holy Spirit within them. At ganyan po yung nangyari sa atin. But you shall receive power. Sabi nyo nga power. Nagkaroon tayo ng power because of the words of the Holy Spirit. Natandaan niyo yun? Kaya si Peter sa si John, nung pinantahan nila yung beggar na lame from birth, pilay, lumpo from birth, sinabihan niya lang na tumayo ka, I don't have silver, I don't have gold, but what I have, I'll give it to you. Nalala niyo yun? Wala silang pera, pero kung anong meron sila, yun ang ibinigay nila. At nakita natin ano nangyari. Tumayo yung sa lumpo from birth. Hindi pa siya natutong maglakad. Hindi pa siya nakaramdam maglakad. Pero nung time na yon, nakapaglakad siya because of the power of the Holy Spirit na nandoon kay Peter at kay John. Ngayon ang tanong ko, yung bang Holy Spirit na yun nasa iyo rin? So meron ka ng power. Tama? May power ka rin. So sino nakaalala ng mga power, kapag may power ng God sa buhay mo, meron ka ng mga bagay niyo. Sino nakaalala nun? Sige po, takbo rito. Ayun. Meron pong boldness, ability, courage, confidence, insights, and authority. Anak, kasi imbalot na lang sa'yo. Sama ko na yung balot, dalit mo na, no? Kaya palapakan nga natin ang Panginoon mga kapatid. So if you have the power, you have the boldness, supposed to be meron kang boldness. Dapat may courage ka, dapat may ability ka, may confidence ka, may insight, may authority ka na galing sa Panginoon. Are you with me? Kasi kapag meron kang Holy Spirit within you at ina-acknowledge mo yun, meron kanyang mga yan. Hello? You need to encourage yourself that you can do these things. Meron ka yan. Ang problema lang, you don't acknowledge the Holy Spirit within you. Kaya hindi tayo nagiging effective na Christian po. Di ba? Kasi hindi natin nakikita yung kakayahan natin. Meron kang kakayahan. Because the Holy Spirit is within you. Yung Holy Spirit na binigay sa mga apostles, sa mga disciples, is the same Holy Spirit na meron ka. Iisa lang yun. So kailangan lang, habang nabubuhay dito sa mundong to, meron po tayong ginagawa. Kasi po napakaraming tao sa paligid natin na hindi pa kilala ang Panginoon. Sabihin ko po sa inyo, tingnan niyo mga first timer natin na yan. Nadala niyo yung mga first timer dito because you invited them, right?
Ngayon, kung hindi kayo nag-invite, meron kayong kasing courage, meron kang boldness to invite, meron kang ability, meron kang confidence to yourself na kaya mo mag-invite. Are you with me? Kasi you know na yung mga taong to, kapag hindi mo dinala kay Lord, may mangyayari masama sa buhay nila pagdating ng panahon. Totoo po yan, at yan yung tuturo natin ngayon. Sabi rito, how then shall they call on Him who they have not believed? Paano ba natin matatawag yung mga tao na hindi niniwala sa... And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Paano maniniwala yung mga tao sa mga bagay na narinig natin? Hindi nila marinig yun kung walang magtuturo. And how shall they hear without a preacher? Meaning, without you na magsasalita sa kanila. Tama ba? Kaya meron kayo na-invite kasi nagsalita kayo sa kanila Sinabihan natin sila na punta kayo roon, pasyal kayo, maganda roon, may tuturo kami sa inyo, maganda roon, walang reliyon. Relasyon tayo kay God, makilala natin si Lord sa buhay natin. Yun ang papel natin as a Christian. Are you with me? Nasusundan niyo po ba? Marami pong mga tao na nakapaligid sa inyo, mga kapatid. Kaya po dito sa buhay nito, may goal tayo. Di ba, naalala niyo yan? Si Albert Hubbard, sino nakakilala dyan? Amen na lang na amen, para mabilis. Tama? At sabi po ni Albert Hubbard, many people fail in life not for lack of ability, but simply because they have never organized their energies around a goal. And as a Christian, meron kang goal. Tapos na yung Christianity natin na nakaupo lang sa church. Tapos na yun, come on. Lagpasan nyo na yun. Yung Christian ako, pero nakaupo lang ako sa church. Hindi. Si Lord tinawag ka because there is a purpose in your life. At alam niyo po ba, the worst thing na mangyayari sa buhay natin, yung nabubuhay ka sa lupang to, hindi mo alam yung purpose mo. Worst thing yun. Kailangan po alam mo yung purpose mo. Ba't ka nandito sa lupa? Tanong mo yung katabi mo. Sabi mo, kapatid, alam mo ba yung purpose mo? Kapatid. Tama? Dapat po may goal tayo. Sabi mo sa katabi mo, dapat may goal tayo. On fire yan si Badek. On fire. Tama ba? At ang isa sa mga goal natin, mga kapatid, ito yung goal natin. Ang i-chismis natin si Jesus Christ sa ibang tao. Hindi yung buhay na may buhay. Ang i-chismis mo si Lord. Alam mo ba? Kilala mo ba si Lord? Ganon! Last night lang, nasaan diyan kami sa Hagdan. Sa Electra. Nag-share kami ng gospel. No po? Kagabi, kasama ko yung aking personal assistant. Bit-bit niya yung mga pantukod ng, ng laptop, yung mga wire. Lahat bit-bit niya. Tama ba? So, yung bang ginagawa mong gano'n, yung ba'y hindi nakikita ng Diyos, tingin mo, nakikita niya yun. Yung nagbibigay ka ng effort to share Him to other people. Yun po yung gagawin natin sa buhay na ito. Wala tayong magagawin kundi yun. Ipagpatuloy ang ginagawa ni Lord sa Biblia. Alam niyo po ba, sino yung nagbabasa ng Book of Mark right now? Ang ating devotion is nagsimula sa Book of Mark. At kung papansin niyo, anong chapter na tayo ngayon? 6 na. 6. Hindi, 6 nga ba? 7 na yata. Okay. So yung chapter 7 na yan, from chapter 1 hanggang 7, ano napansin nyo? Di ba punong-puno na aksyon ng Panginoong Hesus? Kabi-kabila, nagpapagaling dito, nagpapagaling doon, nag-share ng gospel kung kinikinino. Yun ang ginawa ng Panginoon. Pero kung titignan nyo, namili muna siya ng 12 para may kasama siya. Tama? Para may magpatuloy ng ginagawa niya. At tayo, magpapatuloy nun. Bakit tinatawag mong Christian ka? Wala ka namang ginagawa. Dapat ipagpatuloy mo yung ginawa ni Lord. Ito yung ginagawa ni Lord, to win souls and make disciples. Ito po yung vision ng church. Kaya nga meron siya 12 disciple. Ngayon sa church na ito, hindi titigil yung pagdi-disciple. Dire-diretso lang tayo. Nasa Christian, may pananagutan ka, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, hala. May pananagutan ka. Ayan. At ngayon, sa araw na to, importante po na ituro ko to kasi po ang goal ko dito, ito makinig po tayo, ang goal ko dito, magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng compassion sa mga tao na kapaligid sa atin. Compassion. Si Jesus punong-puno ng compassion. Tama? Kaya ka na nakaupo dyan ngayon kasi punong-puno ng compassion ng Panginoon. Hindi niya tinignan yung nakaraan mo, tinignan niya yung abilidad mo at yung purpose niya sa buhay mo. Hindi niya tinignan kung gano'n ka kasama noon. Hindi tinignan kasalanan mo. Me, myself, hindi niya tinignan na sobrang makasalanan ako. Hindi niya tinignan niya. Ang tinignan niya yung purpose niya sa buhay ko. At yun ang titignan natin ngayon. Now, ang title po dito is pakibasa. 1, 2, 3, go!
Isa pa. Yan po yung pinangako ko sa inyo last week. Kaya nga po pinakita ko yung bold, yung mga boldness mo, kailangan nagsishare ka ng gospel. Kasi po ang hell is akala natin, napapanood lang natin sa storya sa YouTube, akala natin yung story lang sa pelikula, akala natin ang impyerno is isang kwento lang. Pag po binasa niyo yung Bible, mga kapatid, mas maraming itinuro ang hell, ang Diyos sa hell, kaysa sa langit. Kasi ayaw ng Panginoon na mapunta ka ng hell. At ang hell po is... Sandali. Ang hell po is real. Ngayon, ito yung goal natin habang nabubuhay tayo. Pakibasa ka. 1, 2, 3, bro. Okay. So therefore, we make it our aim, yung goal, when the present or absent to be well-pleasing to Him. Habang nabubuhay tayo dito sa mundo, kapag may nakita ka na kaibigan mo na hindi pa kilala si Jesus, isipin mo kung saan ang punta niya one day. Yun ang laman ng isip mo. Kasi po, for us to have compassion, dapat alam mo yung destination ng mga tao. Alam niyo po ba tayo, we are so blessed na nakilala natin si Lord? Kasi po, kung di natin nakilala si Lord, kung di mo siya tinanggap sa buhay mo, lahat tayo papunta roon sa destruction. Yan po yung katotohanan. One day, mamamatay tayo lahat at doon tayo pupunta if you don't accept the Lord Jesus Christ in your life. Meron pong rason ng Panginoon ba't siya nagpapako sa cross? Hindi para maging batayan kung ano yung tsura niya, pa nagpatato ka, bumili ka ng pendant ng muntas mo, hindi po yun. May plano ang Panginoon ba't siya nagpapako sa cross? Imagine, nandun siya sa langit, receiving millions of worship from the angels. Bakit siya bumaba sa lupa para lang magpapako sa cross? What is the reason? Because of you and me. Kaya siya nagpapako ron para bigyan at bayaran ang lahat ng kasalanan na meron tayo. Kaya tayo sa Christian right now, natutuwa tayo, nabibless tayo sa buhay natin because binago tayo ni Lord. Meron kang goal. Ang goal mo, mga kapatid, nasaan ka man, ang goal mo is to please Him. Yun na lang ang magagawa natin para sa Kanya. To please Him. Amen po ba? Sabi po sa Ephesians 2:8-9, for it's by grace you have been saved through faith. It's not for yourself. Alam niyo po yung na-save ka because of the grace of God. Kaya hindi ka pwede mag-judge sa katabi mo. Hindi mo pwede silang musgahan. Wala kang karapatang umusga sa kapwa mo tao because all of us is saved by the grace of God alone. Hindi ka pinanganak na matinong tao, hindi ka pinanganak na mabait na tao, kaya ka na-save. No. Nothing like that. Ang sabi po ng Bible, all of us is a sinner. No one is righteous, not anyone. Kaya kung wala tayong karapatan na mag-judge sa buhay na may buhay, ang gagawin mo lang, ipapakilala mo si Jesus sa kanila for them to be able to enjoy eternity one day. Ganun ang purpose natin. Amen ba? Now, tingnan yung sabi ko rito. The watchman. Alam niyo ba na tayo mga watchman? Tayo may tinawag ni Lord na maging watchman. Ang tawag mo sa atin ni Lord, watchman. Tayo po yung watchman. Amen? Sabi mo sa watchman, alam mo ba yung ibig sabihin ng watchman? Papaliwanag ko sa yung watchman. Arabic word na tour. Baka makarelate muna kayo. At yan po yung watchman namin. Yan, nakita niya? Pinicture ako talaga. Sabi ko sa kanya, brother, I will let you take your picture. Tuwa siya, pumosti po talaga. Di ba? Yan po yung watchman ng building namin. Sa Arabic word na tour. Are you with me? So ano bang trabaho ng watchman? Ano ba trabaho? They are the one responsible for cleaning the building. Watching what you did. Halimbawa, sira yung inyong aircon, magre-report ka doon sa watchman. Yung basura na hindi natapon, itinatapon niya yun doon, itinatapon natin doon sa chute, di ba? Pagkatapos kinukuha niya yun, inaalis niya sa building para mahakot ng munisipyo. Tama? Yan ang trabaho ng watchman. Naglilinis siya. Pero iba naman yung trabaho mo sa watchman. Hindi yan ang trabaho mo. Hindi ganon. Hindi po tayo natur. Tama po ba? Ang watchman po, kasi sabi ko rito, in Hebrew word is chapa. Sabihin nyo, chapa. To peer in the distance, to observe, to wait, to behold, to spy, to look up well. Yan po yung watchman na sinasabi ni Lord. You are a watchman. Watchman po tayo. No po? So, He's looking out for a danger, for the approach of the enemies. His job is to sound the alarm. Yan po yung watchman. Now, tingnan niyo po yung verse.
Sabi rito, a watchman is a guard or a sentry or a soldier stationed to keep on guard. Kung titignan niyo po yung watchman na istorya ano po sa Ezekiel, sa Bible, yun po yung titignan natin. Makikita niyo, sila yung nagbibigay ng warning kapag parating na yung mga kalaban. So, spiritually, ito po, be alert, stay alert, watchful, and sober mind. Watchful. Tayo yung mga watchman. Sabi ni Lord, ito pa, therefore, stay awake, watchful, for you do not know what day your Lord is coming. Kailangan po maging watchful tayo. Alam po, sabi po, no one knows. He will come like a thief. Ang Panginoon po, babalik one day. Pag bumalik ang Panginoon, yung day na yon, marami po may iwan kasi magra-rapture. Itutulong sa inyo one day rapture na yan. But for now, I want you to see kung ano yung watchman na tinatawag. Be on the alert, stand firm in the faith, act like men, be strong. Yan po yung ibang verses na nakita ko about watchman. Ngayon, tingnan niyo po, dito po sa ating book na dadaanan today, hindi naman ito yung main topic natin, pero gusto kong iparamdam sa inyo na tayo mga watchman. Kailangan lagi tayo alerto. Ito po, basahin natin. Pero kung pwede mong basa, pakibasa nga mga kapatid. Sino may microphone? Sige. After 7 days, the Lord gave me a message. He said, Son of man, I have appointed you as a watchman for Israel. Whenever you receive a message from me, warn people immediately. If I warn the wicked, saying, you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their death. Okay. So dito, sabi ko lagi sa inyo, when you read the Bible, tingnan niyo po yung purpose ng writer. Para po lubos natin maintindihan, lagi po titignan kung ano yung purpose ng writer, ba't niya sinulat yung book na yon. Tama? At dito po sa book ng Ezekiel, the purpose of Ezekiel is to announce God's judgment on Israel. Ang purpose po ng Ezekiel, itong book na to, kaya po sinulat, is because gusto nilang i-announce yung pagdating ng danger, yung pagbabalik ng Panginoon. Kaya tinawag yung mga tao ng araw na watchman for Israel. After 7 days, the Lord gave me a message kay Ezekiel. Son of man, I have appointed you as a watchman. In-appoint tayo ni Lord as a watchman. Whenever you receive a message from me, warn people immediately. If I warn the wicked, saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their deaths. Ano po ibig sabihin yan? Kuya, apply natin sa buhay natin. Meron kang kasama sa bahay. May kasama ka sa flat. May katabi ka sa office. 3 taon mo nang kasama. Nagsisimba ka every Friday. Kilala mo si Lord. Nagbabasa ka ng Bible. But you don't even tell it to them na Kristiyano ka, na kilala mo si Lord, na alam mo yung salvation. May problema tayo dyan. And I will hold you responsible for their deaths. Spiritual death. Okay, tingnan nyo to. Alam po, yung watchman, yan ang trabaho niya sa Israel. Ganyan din tayo. Spiritually, may danger na parating. Ano yung danger? Kapag ang tao namatay at hindi mo sinira ng gospel, kapatid, ang baksak nun sa impyerno. Maliwanag yan. Kaya nga, kahit gano'ng katagal ka na nagsisimba doon sa simbahan mo, pag may nagtanong sa'yo, pag namatay ka sa punta mo, ay Diyos lang nakakaalam. Kasi ikaw, hindi mo talaga alam kung saan ang punta mo. Although, ang tagal mo na nag-church. Ngayon, ang sabi ng Bible, you will be saved according to His grace because of your faith to Jesus na namatay sa cross. Yun ang kailangan natin sabihin sa mga tao. Na one day, pag namatay ka, kapatid, impyerno punta mo pag hindi mo tinanggap si Lord sa buhay mo. Hindi nila alam yon. Ang purpose ng Diyos, kaya siya namatay, is to redeem you to all your sins. Yung dugo niya, ibinuhos niya sa cross. Without the pouring out of blood, there is no remission of sins. Kaya siya namatay is because yung kasalanan mo, gusto niya kunin lahat at ibigay yung righteousness sa'yo. Kaya nga wala kang karapatang mag-judge kahit kanina ulitin ko ulit because lahat tayo saved. Saved lang tayo by God. Amen? So, tingnan natin susunod. Tingnan sabi rito. Ayan po yung ginagawa ko sa Pilipinas. Matagal ko na pong ginagawa yan, hindi ko tinipigilan. Tingnan nyo, nagpa-leather seat lang ako. Nung may kotse pa po ako, wala na po yung kotse sa akin, na binigay ko sa ibang kapatid ko, binenta ko na sa kanila. Nung nagpa-leather seat po ako, bumalik ako ng gabi, pinatanggap ko sila. Kasi nakita ko sa kanila, nagtatrabaho sila, meron silang iniinom na beer. Habang nagtatrabaho, sabi ko, paano ka makakapagtrabaho na ayos niyan? Eh sabi ko, nagiinuman kayo habang nagtatrabaho.
So nagkaroon ako ng compassion sa kanila, bumalik ako ng gabi, nagdala ako ng merienda, pinatanggap ko sila kay Lord. At praise God, yung dalawa dyan nagpatuloy hanggang ngayon, Christian na. Kita nyo, inirefer ko sila doon kay Pastor Efren sa Las Piñas po yan. So kung titignan nyo mga kapatid, yung pagsasama ng gospel, magbubunga yan. At matagal ko na pong ginagawa yan. Hanggang ngayon hindi ako tumitigil because I am a watchman. Meron akong purpose, meron plano ang Diyos sa buhay ko. Hindi lang sa akin, pati sa inyo. Tingnan nyo, ayan, sa Muntinlupa yan, kasama ko pa sa Pastor Grace, 2 beses kami bumalik. Kilala nyo to? JB Sabistian? Ipinag-pray ko pa yan, no? Sa loob ng Muntinlupa yan. Matagal na po yan, hinanap ko lang sa Facebook. Lahat po ng story ng simbahan natin dito, nasa Facebook ko, sa album. Babaan niyo yung album ko. May kita yung story niyan. Tingnan nyo, totoo yung mga sinasabi nun sa TV. Ito, bila yan. Malaking bila na sa loob kami ng bila. Alam niyo po yan, inupuan namin na yan. Bar yan eh. Yung likod namin, ayun na, may gitara, nakita nyo? May drum set yan, dito sa side na to, may drum set. Bar po yan sa loob ng bila ni JB Sebastian. Kaya po totoo na yung mga nakakulong doon, bago dumating si Duterte, they're living like a king. 2 beses kayo pumunta dyan. Ayan po yung church na meron doon. Kay Pastor Vince. Ayan, sinama niya ako dyan, life change. Nagpunta po kami dyan. Nung pagbalik ko, kasama ko na si Grace. Ito yung unang punta namin. Ito yung t-shirt ko. Pangalawa, yan yung t-shirt ko. Kita nyo, kung titignan nyo, bakit mo kailangan sumama sa mga ganyang gawain? Because you have a purpose. Tama? May purpose ang buhay mo. Kailangan makarating ka dyan. Darating yung mga gawain yan because God can see your heart. Ito pa. Tingnan nyo. Nung nagbakasyon kami one time, nagpunta kami ng Mindanao sa bahay nila Grace. Barrio yun, gabing-gabi. Nagpa-invite ako ng mga tao, nag-share ako ng gospel. Kaya meron tayo LRC, Takurong. Di ba? Kaya nagsimula yung church natin sa Takurong because of this. This is the first time na nag-share ako ng gospel dyan. Hanggang sa nabuo yung church, nakilala ko si Pastor Joel. In-encourage namin siya. Gusto niya magtayo ng church. O yan, meron yung tayo LRC Takurong. Pero nung tayo na yan, kasi sa barrio, alas 6 pa lang, ang dilim na, tama? Hindi paligid ang dilim. Kapag sa barrio may nakita ka liwanag, dalawang bagay lang yun, may lamay o may party. So nakita niya kami dyan, nagpunta siya dyan, kinausap kami. Kinausap ako, kasi po nag-share kami ng gospel, mga kapitbahay na nag-grace siya sa kamag-anak niya. Hindi niya titigil kasi may purpose si Lord sa'yo. Magsisimula pa yan sa Takurong, hindi ko ginawa yan, praise God ha, all glory to God. Yung isang tao na gagalaw sa ating lahat, meron tayong magagawa para sa Panginoon. Amen. Kailangan lang gagalaw tayo. Ito, LRC Davao. Kaya nagsimula ang LRC Davao kasi nag-share tayo ng gospel dyan. Kita niyo yung magagawa mo when you started it? Di ba? Naalala niyo yun, no? Yung babae ko sa well? Naalala yung buwan in the well? Yung umiigib lang siya? Naalala niyo yun? Di ba siniran siya ni Jesus? First timer yun. Pero buong baryo dinala niya kay Jesus. Hindi mo alam yung isang taong tatanggap sa Panginoon, libo dadali sa church na hindi mo alam. Tama? Kaya hindi tayo titigil. Kailangan lang dire-diretso. Alam niyo po, pag nagbabakasyon ako, gusto kong gumawa sa ministry. Pero ngayon may church na tayo, sabi ni Pastor, magpahinga ka naman, sabi ni Pastora. Ngayon, uuwi kami, nagbabakasyon kami this August. Marami sana gustong gawin, pero sabi ng aking second Holy Spirit, magpahinga naman. Second Holy Spirit ko yan. Magpapahinga na lang ako. Pero po masarap sana magturo sa Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Kasi pag galing ka dito sa abroad, pag ikaw nag-share sa inyo, kahit ikaw, subukan mo, umuwi ka ng Pilipinas. Sabi mo sa nanay mo, Nay, bukas na bukas, dumating ka ngayon, Nay, magpaluto ka, Nay. Luto tayo, Nay. Mga 3 kalderong papaitan. Yan. Pagkatapos, imbitahin natin lahat ng mga classmate ko, barkada ko. Share the gospel to them. Alam niyo, pag narinig nila na nandoon ka, ay grabe. Parating lahat yan. Ang gusto nila makita ka, manghingi ng chocolate yan. Walang problema, maganda ka ng chocolate. Basta lang sharean mo sila ng gospel, kapatid. Tama? Ganun dapat
dapat ang purpose natin, dapat ganun ang ginagawa natin. Hindi po tayo titigil, dire-diretso lang. Bakit? We are a watchman. Tatanungin ka ni Lord one day, anong ginawa mo sa pagkakristyano mo, kapatid? Anong ginawa mo? Tama? Tingnan nyo. Ayan, no? Sa basketballan dito na yan, sa Abu Dhabi. Kahit mga player, gusto kong share yan. Bago tayo magliga, come on, share natin yung mga yan. Tumanggap man sila, hindi. Pero nakapagtanim tayo. Yun ang importante. And every time na gagawin mo yan, every time na gagawin mo sa mga tao yan, si Lord tuwan-tuwa sa'yo. Kasi ang sineshare mo, si Lord eh. Are you with me? Si Lord ang sineshare mo. Tuwing magsishare po tayo ng gospel, hindi natin binabanggit yung pangalan ng church. Si Jesus lang binabanggit natin. Tama ba? Si Jesus lang po. Kahit sa basketballan. Oh, ayan ang sabi niya, if I warn the wicked, saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins. Mamamatay sila sa kanilang kasalanan, and I will hold you responsible for their deaths. May responsibility tayo, mga kapatid. Sabi ko dito sa 19, if you warn them, and they refuse to repent, and Lord, bakit ko pa wawarningan, and meron palang refusal. Ang sabi dito, and keep on sinning, they will die in their sins. Yung mga taong sinirat mo ng gospel, hindi nakinig sa'yo, mamamatay yun sa kasalanan nila, ang punta ng impyerno. Pero sabi ni Lord, but you will have saved yourself because you obeyed me. Maniwala man silang hindi, sirat man silang hindi, tumanggap man silang hindi, pero sinaran mo sila, wala ka ng problema roon. Eh, paano pag tumanggap at sumama sa church? Di ba? Kita mo, pag hindi mo sinaran yung office mate mo na sobrang suplada, na sobrang chismosa, yung kaibigan mo na hanggang ngayon, naman loob ng bar, na alam mo hanggang ngayon, nandun pa rin siya sa ganung buhay, hindi mo man lang pinwentuhan, hindi mo man lang sinabihan ng tungkol sa Christianity mo, tungkol kay Jesus, sisingilin ka ni Lord doon one day kapag namatay yun. Kaya sabi ko sa inyo last week, bago ka magreklamo kung nasaan ka, ba't ka nilagay ni Lord dyan? Tanongin mo muna anong purpose, ba't ka nandyan? Baka meron mga Pilipino dyan, ibang lahi dyan, na kailangan sharean mo muna. Tama ba? Ayun hindi po, naintindihan siya sabi ko, importante po na lahat ng natututunan natin dito, isinashare natin sa iba. And don't worry, tumanggap man sila hindi, wala ka ng problema ron. Ang importante, magtanim tayo, kapatid. Taniman natin sila. Amen? Alam niyo po na isang beses, nag-Sunday tayo, last Sunday night, tayo dito. Pag-uwi namin, bumili kami ng chicken. Ngayon, binabalot yung chicken, yung dalawang Pilipino doon, sinesira mo ng gospel. Eh kasi glass yun eh. Yung kotse nakaparada rito. Alam ko at ramdam na ramdam ko, yung mga nakasakay sa kotse, tinitingnan ako, gumagawa na audio. Hindi po ako nagkamali. Talagang tinitingnan nila ako, gumagawa sila na audio. Siguro sabi nila, siguro si pastor siya sabi, o yan, tumanggap na kayo, ano bang buhay nyo rito? Lahat yun, sinabi doon sa dalawang Pilipina. Bumibili lang ako ng chicken on. Sometimes bakasyon kami, yung cashier ng Shumart, sineshare ako po. Alam niyo, yung mga ganong gawain, hindi tayo titigil because there is a purpose why God called you. Ba't tinawag ni God? Lahat ng tao sa paligid mo, taniman mo, kapatid. Maniwala mo na hindi yan, okay lang. Basta ginagawa mo yung part mo at si Lord kapag pinagkatiwala ka sa maliit, bibigyan ka ng malaki. Amen. Tama? Next, sabi po rito, tingnan nyo, 20. If a righteous people turn away from the righteous behavior and ignore the obstacles I put in their way, they will die. Nakita nyo? If a righteous people turn away from their righteous behavior, bumalik sila ulit sa dati, na andito ka na nawala ka pa, they will die. And if you do not want them, ayan, praise God sa mga taong bumabalik. Praise God sa mga taong gustong bumalik. Tama? Amen? At sabi nito, they will die in their sins if you do not want them. None of their righteous acts will be remembered, and I will hold you responsible for their deaths. Naintindihan niyo binabasa natin? Matagal ka ng Christian, nawala ka, nag-backslide ka. Nawala ka talaga, nag-backslide ka. Hindi mo man na sinabihan yung kapatid na yon ng consequences ang ginawa niya, meron ka rin pananagutan, kapatid. Pero pag sinabi mo sa kanila at ayaw nilang bumalik, nasa kanila na yun, pero ikaw wala na. Okay ka na. Nasabihan mo na eh. Tama? Kailangan meron tayong mga cell leader. Kailangan nasa cell group ka para meron kay small family na hindi ka nawawala sa gawain ng Panginoon. Tama?
Sabi ko dito, but if you warn righteous people not to sin and they listen to you and do not sin, they will live. And you will have saved yourself too. Kaya po importante na binubukan natin ang bibig natin, mga kapatid. Open your mouth to other people. Share Jesus to other people. Ang goal ko po ngayon is para ma-realize natin bakit natin kailangan gawin yan. Kasi po, hell is real. It's a terrible place of suffering and torment. Terrible place of suffering and torment. Alam mo yung torment? Ano sa Tagalog ang torment? Tino-torment. Tama? Tama ba? Pag sinabi mong torment, imagine niyo, di ba pag lumabas ka tanghali, napakainit sa labas? Tama? Hindi pa yun ang torment, ha? Maglalagay ka ng malaking oven sa gitna ng disyerto. Tapos hihiga ka roon, nakabalot ka sa foil. Hello? Tapos hindi ka makakaalis, nakahiga ka doon sa apoy. Yung po ang torment. Wala kang gagawin dyan sa hell kundi sumigaw, sumigaw na sumigaw, humiyaw na humiyaw, eternity. Walang katapusan. Bakit alam ko yan? Yan po, sabi ng Bible. Ngayon, hindi tayo nagbabasa ng Bible kaya hindi natin alam. Ngayon, kung malalaman mo lang yung katotohanan na yan, kapatid, na darating ka doon sa puntong yun one day. Diyos ko po, itong buhay na ito, napaka-iksi lang. Ang iksi lang po ng buhay natin. Bakit mo ubusin yung buhay mo sa walang kapararakang bagay samantalang na andyan ang Diyos na tinatawagan mo pag may problema ka, tama? Tama mo ba? Oh, ano ba tong sabi ng Biblia tungkol dito sa hell na to? And he will cut the servant to pieces and assign him place with the hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Alam mo yung weeping and gnashing of teeth? Ano yung sabihin nun? Yung iyak ka ng iyak doon, sigaw ka ng sigaw, tapos yung ngipin mo, yung gano'n ka? Ngingit-ngit. Dahil sa sobrang init, sa sobrang apoy na dinadanas mo, yung sakit na dinadanas mo. At mga kapatid, yung soul, hindi namamatay. Hello? Hindi mo namamatay ang soul. Ang sabi mo dito, no, throw this useless servant into the outer darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Outer darkness. Gano'ng kadilim yung outer darkness? Pag pinikit mo yung mata mong ganyan, pikit mo. Sige lang tayo. 1, 2, 3, go. Pikit. Meron ko pa nakikita liwanag eh, di ba? Pero doon sa hell, wala pong liwanag kang makikita roon. Lahat yun itim. Solid na itim. Kumbaga dark black. Pag nandoon ka na. At hindi lang yun. Sinusunog ka pa sa apo yung kaluluwa mo. Hindi namamatay yun, yung kaluluwa mo. Remember? Hindi mo namamatay. Ito po yung sabi. And they will go away into eternal punishment, but the righteous will go into eternal life. Alam mo yung punishment na tinatawag, yung eternal punishment? Alam niyo po mga kapatid, to compare in eternal life, itong buhay mo rito is 1 second lang. Tatanda ka ng 80 years old, mamamatay ka, yung 80 years mo yun, to compare in eternity is 1 second lang. Kasi pong eternity, walang katapusan. At yan po nakasulat sa Biblia. Eternal punishment, walang katapusan yan na punishment. Sa bagay, wala naman namatay ng masamang tao, lahat mabuti. Meron ba kinakita nakaburol dito ng masamang tao? Lahat mabuti. Nang-rape na, binaril, natokhang, sabi ng nanay, napakabuti ng anak ko, walang kasalanan yan. Tama? Meron ba namatay ng masamang tao? Wala. Lahat mabuti. Yun ang paningin mo. Eh, ang paningin ng Diyos. Tama? How about yung paningin ng Diyos? Kaya ang Panginoon, alam niyo ba yung hell na yan, hindi yung ginawa for you. Ginawa yan para kay Lucifer at sa mga kampon niya. Pero si Lord, kaya namatay sa cross para hindi ka mapunta dyan. Ginawa niya na yung part niya long time ago, more than 2,000 years ago, nagpapako siya sa cross. Para sa iyo at sa akin. Ang gagawin mo lang, paniniwalaan mo. Bakit kung sa religion kung saan ako galing, yung religion kung saan ako galing, merong mahal na araw every year. At yung mga tao, anong ginagawa ron? Nagpepenitensya. Bakit? Ang sabi ni Lord, kung 3 o'clock na, sabi niya, it is finished. Amen. Tapos na. Ginawa ko na, tapos na. Bakit mo pa kailangan ulitin? Amen. Tama? Hindi ko ba? Ama, sige pala pa rin si Lord. Grabe yung hindi ko ba sapat yung ginawa niya, kaya inuulit ko pa? Tama?
if you confess your sin, no po, sabi, if you confess by your mouth, no po, and believe in your heart that Jesus is Lord, you are saved. Tapos na, hindi mo na kailangan, paniwalaan mo lang yung ginawa ni Lord. Tingnan po next. Sabi, the Lord is not slow in keeping His promise. As some understand slowness, instead He is patient with you. Hindi siya patient? Sayo sa akin, He is patient with you and me. Not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Alam niyo po ba sabi sa Bible, one day si Lord babalik. Kung naintindihan niyo yung nangyari kay Noah, nung nakita ni Lord na sobrang gulo ng mundo, ginawa niya, nagpagawa siya kay Noah ng isang malaking ark. Yung sukat noon is to compare sa isang 1.5 football stadium. Kita niyo gano'ng malaki yun. Alam niyo ba na ginawa ni Noah yun and his family for 100 years? Yung Noah's Ark. Gano'ng katagal kasi nabubuhay mga tao noon. Ginawa yun ni Noah at yung pamilya niya. At kasi nakita ni Lord na sobrang gulo ng mundo. Nangyari yun, totoo pong pangyayari yun. Sabi sa Bible, babalik siya uli. Pero hindi na siya lalabas sa tiyan ni Mary uli. Hindi na. Babalik siya as a judge. And during this time, hindi na water. Yung malalaking sa Armageddon, napanood yung pelikula sa Armageddon, yung bumabaksak ng malalaking bato. Alam niyo ba minsan, pag ako nagdadrive, nakatigil ako sa traffic light, nakikita yung mga taong tumatawid, nakikita ko yung malalaking building. Pag si Lord bumalik, yung mga building na yan, lahat yan. Imagine mo pag bumalik si Lord, saan kaya tatakbo ang mga tao? Eh, lalaki mga building yung nandan. Alam niyo ba kung kilala mo si Lord, may establish ka relationship kay Lord, minsan prayer mo na bumalik na si Lord. Gusto mo na bumalik na si Lord, pero ayaw ni Lord eh. Ang dami pa na hindi nakakilala sa Kanya. Ang dami pa. Kasi pag bumalik na si Lord ngayon, naalala ko po, one time, nag-share kami ng gospel po sa Dubai, wala po pong church dito sa Abu Dhabi. Nag-share po ako ng gospel. Merong visit visa, yung tatay nandoon. During that time, hindi ako nagkakamali, between 55 to 60 years old na siya. Nung nagsabi ako na babalik si Lord one day, yan sabi niya, Pastor, mawalang di ba ako pastor nun? Brad, sabi niya, mawalang galang na po. Sabi niya, bakit po tayo? Matagal ko na po narinig yan. Elementary pala ako, narinig ko na yan na si Lord babalik. Eh ako po ngayon na magsi-16 years old na, hanggang ngayon hindi po mabalik. Ano mo sabi ko? Tayo should be thankful. Paano kung bumalik siya kahapon? Saan nga kaya talabutin tayo? Sabi ko, huwag po kayong magagalit. Kung bumalik po ang Panginoon kahapon, saan po kaya kayo tatanggapin? At saan po kayo pupunta kaya? Either dalawa lang destination mo, heaven or hell. Bago ka mamatay o sa pagbalik ni Lord. Ang sabi niya kay Noah, sabi ni Noah doon sa mga tao, bakit gumagawa ka ng pagkalaki-laking ark? Ano gagawin dyan? Kasi babaha one day. Repent! Sabi ni Noah sa mga tao, repent! Magsisi kayo at tanggapin yung Panginoon. Ayaw nila. Nangyari, bumaha, lahat sila namatay. Nung dumating yung tubig, lahat sila nagkakatukan doon sa ark. Walang naligtas, lahat sila patay. Sa mga panahon ngayon, ang sinasabi natin lagi, repent! Tanggapin niyo si Lord sa buhay niyo. Ang mga tao, ganun pa rin. Hindi sila naniniwala. Pag dumating si Lord, pag bumagsak yung unang bato at natunaw ang mundo, maraming taong iiyak ng dugo. Because they don't even accept the Lord Jesus Christ in their life nung buhay pa sila. Lahat yan nakasulat po sa Revelation. Alamin niyo po ang Biblia. Napakarami po sinasabi ron na warning to all of us. Mas gugustuhin mo mabuhay ng sobrang saya dito na kung ano pinagagawa mo? Tapos ang eternity ka sa hell? O gusto mong dito ka sa gawain ni Lord para pag namatay ka, eternity ka sa heaven? Akala lang natin kasi boring sa Panginoon, sa ganitong church. Hindi po, ang saya nga dito eh. Alam niyo po, isang nakita ko nung tumaga po kay Lord, akala ko pag sumama ako dito boring, kasi walang alak, walang karaoke, walang kantahan. Hindi pala. Mas masarap pala pag wala yung mga bagay na yun. Tama? Ang mga tao hindi kaya give up yun sa buhay nila. Hindi nila kaya. Kaya pagdating ng time, lahat sila magdurusa. Sabi po rito, ito yung ating topic ngayon. Ito yung pinangako ko sa inyo. Yung rich man sa si Lazarus. Marami po tayong matututunan dito. Tingnan niyo po ha. Sabi po rito, there was a rich man who was dressed in purple and fine linen and lived in luxury every day. Doon po mga panahon na yan, kapag ikaw is nakasuot ng purple, alam po, yung purple na damit na yan,
yan po isang damit ang nagsusuot lang, mga royalty. Yung mga elite of elite, yung mga wealthy people, yung mga mayayaman lang ng panahon na yan. Hindi ka makakapagsuot ng purple na damit, yung robe, kung hindi ka tinawag na elite of elite. Mayayaman lang nakapagsuot ng panahon na yan. At sabi rito, they live in luxury every day. Alam niyo po itong tao to, itong rich man na to, nabuhay to ng panay saya. Ang dami niyang pera, ang yaman niya, panay kasayahan lang iniisip niya. Ay yung everyday na yan, continuous yan. Pag sinabi mong live luxury everyday, araw-araw yan. Paggising ko bukas, luxury na naman ako. Pagtulog ko, luxury ako. Paggising ko bukas, luxury na naman ako. Everyday. Naalala niyo yung binalot kay Lord, yung siya pinahirapan, di ba yung purple na robe? Di ba sabi nga siya yung king of Jews? Di ba? Hindi ka makakapagsuot ng purple na robe during that time kung hindi ka elite of elite, kung hindi ka mayaman na tao. At yung mga panahon na yan, itong rich man na to, ang sabi ng Bible, fine and linen, grabe, matinding damit niya, and live in luxury every day. Yan yung buhay niya. Alam niyo po, ang sarap mabuhay ng mayaman, tama? Sino ang gusto rito mabuhay ng mayaman? Taas ako man. Sobrang huli naman na iba, ayaw nyo? Amen. Aba magsisi kayo. Sabi ko sa inyo, pag may nagtanong sa inyo, payaman ang payaman, ang sagot. Ngayon, gusto mo maghirap sa buhay mo, eh di bahala ka. Ako hindi, gusto ko yumaman. As long na wala ko sinasagasaan tao, gusto ko mayaman ako. Tingin si Manny Pacquiao, nabubuhay na mayaman, pero nasa Panginoon siya. Ang sarap kaya ng buhay na gano'n. Hindi, Pastor, mas gusto ko doon na lang ako sa langit yumaman. Eh di bahala ka sa buhay mo, kung yun ang gusto mo. Ang sarap kaya nung nagsisilbi ka kay Lord, nakikita yung buhay mo na maayos kasi nagsisilbi ka kay Lord. Tama ba? Anak ka ng Diyos, dapat maayos ang buhay natin lahat. Amen? Di ba mas maganda yun? Oh, eto. Mayaman siya, maganda buhay niya, pero wala siya kay Lord. Tingnan niyo sumunod. Sabi dito, money is the power to help people, but money is the power to hurt people also. At itong taong to, sobrang yaman niya, ang dami niyang kayamanan, mabubuhay siya sa sobrang yaman niya, pwede siyang mabuhay, na pwede niyang tulungan ng lahat ng tao sa paligid niya, pero po pinagkakait niya yung kayamanan niya sa mga nangangailangan. Sabi po rito, at his gate was laid a beggar. Sabi mo nga, laid. Pag sinabi mo laid, itong beggar na to, binubuhat to. Binubuhat to palagi doon sa gate ng mayaman, named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. Even the dogs came and licked his sores. Now, tignan nyo to ha. Sa sobrang yaman niya, doon sa gate ng bahay niya, merong dinadala roong binibit-bit na mahirap na tao. Beggar na mamalimos. Bakit siya nandoon? Ang gusto niya lang, yung mga bumabagsak na pagkain doon sa araw-araw na luxury, yung araw-araw na party na ginagawa ng rich man, yung bumabagsak lang na food ang gusto niyang hingin. Are you with me? Nakuha niya. Ang gusto niya lang, kaya siya nandoon sa gate is maambunan siya ng mga food na araw-araw na nakalagay sa table ng mayaman. Yung bumabagsak lang. At sasabihin ko sa iyo, yung rich man na yon, kaya na magpakain ng bagyo sa mga bumabagsak lang. Kung iintindi mo yung salitang rich man and luxury living every day. Yung mga bumabagsak lang, yung tira-tira lang, kaya na ipakain sa buong baryo. Pero itong isang to na nakaupo dyan sa kanyang gate, inilalagay dyan everyday, hindi niya pinapansin. At itong taong to is covered with sores. Alam mo yung sugat na hindi gumagaling? Mahapde, masakit. Pag sinabi mong covered, hindi lang banda sa braso. Hindi lang sa kanang braso, kaliwang braso, sa hita, hindi. Pag sinabi mong covered from head to toe. Mahapde yung katawan niya, may sugat. At dahil sa mahapde, may sugat, sariwa, pati mga aso, dinidilaan yung sugat niya. Imagine mo mga kapatid, yung aso na dumidila sa sugat mo, hindi mo man lang masaway. Alis dyan, hindi niya masaway. Kung ilalagay mo yung sarili mo sa istorya niya, because this guy is powerless. Wala siyang power, wala siyang strength. Imagine, binubuhat lang siya roon para mamalimos sa bahay ng mayaman na tao. Yan po yung kondisyon nila ng dalawa. Next, di ba pwede naman siyang bigyan yan? Kahit
yung lechon na ibigay sa kanya ng rich man, naka-sunglass pa, original na Ray-Ban. Kaya! Sa sobrang yaman, di ba? Sa tingin nyo, kaya ba? Kaya ibigay ng rich man sa kanya yan eh, yung mga pagkain na yan eh. Dahil sa sobrang yaman niya. Now, tingnan nyo, sabi mo dito sa Mark 12:30-31, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. The second is, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Meaning, itong taong to, hindi siya, wala siyang Diyos sa buhay niya. Kasi po kung may Diyos, mapapansin niya na mamalimos. Gusto ko i-define sa inyo to. Tingnan niyo yung mangyayari later on, ha? Tingnan niyo mabuti. Itong mayaman to, kasi walang Diyos, hindi niya napapansin yung neighbor niya na nangangailangan. Kasi pag may Diyos ka, for sure mapapansin mo yun. So malinaw na walang Diyos to. Ito po yung greatest commandment. Ito po, ayan yung purpose natin. Nakita yung purpose? To love God and to love people. Ito yung purpose ng church. Ito po yung greatest commandment. Now, maliban dito, kung titignan niyo mabuti, tanungin mo, ano kaya nangyari sa kanila later on? Sabi dito, even though themselves, lampas na yan. Sabi dito, sa Matthew 25, tingnan niyo ha, then, pakibasa ka na, pakibasa. And the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. For I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison, or go to visit you? Okay. So dito po sa story to, pinapakita ko sa inyo na may mga tao po na tumutulong sa mahihirap, tumutulong sa mga kailangan ng mga tao. Pag ikaw namatay at nawala ka sa lupang ito, pag ganun ang ginagawa mo palagi, dahil may Diyos ka sa puso mo, tumutulong ka sa mga nangangailangan. Ang sabi ni Lord, sabi niya, when did we see you stranger invite you in, needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison go to visit you? Paki-continue po. Meron bang sunod? The king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the list of those brothers and sisters of mine, you did for me. Then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison and you did not look after me. They also will answer, Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or needing clothes or sick or in prison and did not help you? He will reply, truly I tell you, whatever you did not do for one of the list of this, you did not do for me. They will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Ayan, nakita nyo? The more na marami ka natutulungan, kasi Christian ka na, you love your neighbor as yourself, yung lahat ng ginawa mong pagtulong, tinulong mo kay God. Si Lord ang tinulungan mo. So kaya kung pinakita yung verse niya sa inyo, malinaw na yung rich man, hindi niya ginawa yun. Gusto ko ipakita sa inyo, nabubuhay siya sa kayamanan, ang dami niyang pera, pero kahit minsan, hindi niya ginawa itong mga bagay na to. Now, ano nangyari? The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. The rich man also died and was buried. Ano isang katotohanan dito na nakikita natin? One day, ikaw at ako mamamatay. Kahit na sobrang yaman mo, mamamatay ka. Walang magagawa ang pera mo sa'yo kapag oras mo na. Amen? At ito po yung sabi, and as it is appointed for men to die once, but after this judgment. Now, itong gusto kong tingnan nyo. Doon po sa relihiyon kung saan ako lumaki, ang sabi, meron daw purgatorio. At yung purgatorio na yon, pag namatay ako, yung kaluluwa ko pupunta sa purgatorio, yung mga neighbor namin na matatanda, ipagpe-pray ako, para yung aking kaluluwa makapunta sa langit. Ngayon,
Kung merong ganon, hindi kayo nakalimutan ng Bible sulat yun. Ang sabi po ng Bible ay that it's appointed. It's appointed, kapatid. May appointment na darating sa buhay mo. Mamamatay ka once, pero may judgment. Bakit pag namatay ka, may judgment na? Eh kung meron palang purgatorio, eh di dapat yung mali yan. Dapat na nakalagay dyan, at it is appointed for men to die once, but after this, there is a purgatory, and people will pray for you so that you can come with me. Dapat ganon, tama? Pero wala eh, judgment na eh. Once na namatay ka, kapatid, may judgment ka na. Kaya habang buhay ka, sabi mo sa katabi mo, isip-isip. Habang buhay ka pa. Tama? Kasi po may judgment talaga. Ang judgment is, did you accept the Lord Jesus Christ as your God and Savior? Yun lang itatanong sa'yo. Hindi itatanong ng Diyos kung gaano kalaki ang bahay mo. Hindi niya itatanong kung gaano kaganda ang buhay mo. Hindi niya itatanong kung gaano kalaki ang pera mo sa bangko. Hindi niya itatanong yon. Lahat yun iiwan mo sa lupa. Dalawa lang madadala mo, yung barong sa yung koto na nakalagay sa ilong mo. Yun lang, wala na. Wala ka nang dadalhin, yun lang. Mga kapatid, itong naririnig mo ngayon, dapat isa buhay mo ito paglabas. Hindi yung paglabas mo mamaya, parang pumasok dito, nawala dito. Kasi po lahat tayo mamamatay one day. At itong story natin, si Abraham, itong beggar, no po? The time when the beggar died, and the angels carried him to Abraham's side. Ito pong Abraham's side na to, ito po yung Abraham's bosom, kung saan ang lahat ng namatay, naandun pa lang. Wala pa pong tao na napunta sa langit sa mga oras na to, wala pa. Listen to this, okay? Pakinggan nyo mabuti, napakaganda yung doctrine na to. Lahat po ng namatay, naandun pa lang sa Abraham's side. O Abraham bosom ang tawag doon. The rich man also died and was buried. Wala siya sinabi. Tingnan natin kasunod. Sabi dito, and being in torments in Hades, sino yun? Yung rich man. Ano yung Hades? Kita nyo, yung rich man na namatay, mayroon ng torment sa Hades. Yung Hades na to, ito po yung place kung saan ang lahat ng namamatay nagpupunta. Yung place of death. Diba? Ito, paliwanag ko sa inyo. He lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus in his bosom. Now, gusto kong tingnan niyo mabuti ito ha. Bakit itong rich man na to, nasa book of Luke, meaning naandun siya sa New Testament? Are you with me? Bakit si Abraham nakita niya roon? Eh si Abraham namatay sa Old Testament. Gano'ng katagal ang pagitan nun? Sobrang tagal nun. Kasi po, lahat ng namatay nandoon pa lang. At kung titignan mo, narealize siya na nandoon si Abraham. At nakita niya pa yung Lazarus. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am tormented in this flame. Patay na silang dalawa, pero nagkita pa sila roon at buhay na buhay yung diwa niya. Are you with me? Yung soul mo pag namatay, pag ikaw namatay physically, ito ikaw. Dahil siya sample to. Ito ikaw. Body mo yan. Sapakin mo yung katabi mo. Naramdaman niyo ba yung tapay? Naramdaman? Bakit? Kasi yung soul mo na nakakaramdam ng sakit, nasa loob pa ng body. Ito, yung soul, yung water. Tama? Yan ang soul. Tama? Di ba nagkwento ko sa inyo one day, na yung nararamdaman yung soul mo, yan yung soul is siya, yung taste, yung, ano yun, di ba? Five senses. Nandun yun sa soul. Yung soul mo, kapag nakaramdam ng gutom, kakain yan. Yung body mo susunod. Yung body mo pupunta sa kitchen kasi yung soul mo nagutom. Kapag tayo mo rin, isinari mo tayo sa offering sa nanay kanina, sabi ng soul, magbigay tayo. Yung katawan mo, umipit, hindi tumatayo. Kumontre. Pero kung yung soul mo gusto at yung katawan mo susunod, dudukot ka at pupunta ka rin sa harap. Tama mo ba? Amen. Amen. Kaya ka nagising kaninang umaga kasi yung soul mo gusto magsimba. Yung katawan sumunod. Ang soul ang nakakaramdam ng sakit. Yung body mo, pag patay ka na, wala na yung soul mo, kahit natadyakan mo yung patay na katawan, aaray mo ba? Hindi na, patay na yan eh. Yung soul na nakakaramdam ng sakit, lumiwalay na. Yun ang huhusgahan ni Lord.
yung soul mo na nakakaramdam ng sakit. Yun ang husgahin niya. Saan ang punta? Doon o doon? Ang sabi ni Lord, we came from dust, we will come back to dust. Itong body ito, galing sa alikabok, babalik sa alikabok. Pero yung soul mo na buhay, yan ang kailangan husgahan ni Lord. Tama? At itong taong ito, kaya yung soul niya, patay na siya, nakita niya pa si Abraham. Kasi lahat ng namatay, nandoon pa. From Genesis to Malachi, going to Matthew, to Genesis to Revelation, yung New Old Testament, sa New Testament, meron pong 400 years na gap yun. Yung palang 400 years na yun, si Abraham namatay sa Old Testament Ito si Lazarus, tong kwento na to, New Testament na. Pero bakit sila nagkita roon? Kasi lahat ng namatay nandun sa place of death. Ngayon, pastor, paano naman yung lola ko namatay? Nandun pa rin siya. Nanay ko, andun pa rin. Kala ko ba pupunta tayong langit? That will happen in the second coming of Jesus Christ. Everybody will sit, will face the judgment throne, the throne of judgment. Doon ka pa nang pupunta sa langit at sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, papakita ko sa inyo. Sabi po dito, He said, I came naked from my mother's womb and I will be naked when I live. Wala kang dadaling kahit ano, kapatid. Kaluluwa mo lang, yung nakakaramdam ng sakit, kailangan dadaling mo pag namatay ka. At nakita mo dito, sabi niya kay Abraham, umiiyak siya, yung soul niya, ang sabi niya, Father Abraham, have mercy on me. Kasi nandito si Lazarus pala, that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue for I am tormented in this flame. Ibig sabihin, itong rich man, tinotorment sa flame. Samantalang si Lazarus, nando sa side ni Abraham. Bakit po sir, ano ba ibig sabihin yan? Ito po, tingnan mo mabuti. And being in torments in Hades, he lifted up his eyes to Abraham far out from Lazarus' bosom. Then he cried and said, Father Abraham, have mercy on me, and Lazarus said, may dip the tip of his finger in water for my tongue, or up to my discipline. Now, ito po yung Sheol, yung Hades na tinatawag. Listen to this. Ang tawag dito is place of death. Parehas lang na Hades ang tawag dyan. Pero, itong side na to, na kung ikaw is saved, namatay ka physically, si Jesus Christ niyakap mo yung ginawa niya sa cross, tinanggap mo siya bilang yung God and Savior. Pag ikaw namatay, one day, dito ka pupunta sa side na to. Believers o yung paradise, naalala nyo? Nung si Jesus pinako sa cross, may magnanakaw dito, may magnanakaw doon. Tama? Yung magnanakaw sa kanan, sabi niya, kung tunay kang Diyos, bumaba ka niya, ligtas mo sarili mo, pati kami. Sabi nung nasa kanan kaliwa niya, ano ka ba, magnanakaw tayo kaya tayo nakapako rito? Lord! Sabi niya, pagbalik mo sa iyong kaharian, huwag mo akong kalilimutan. Ano sabi ni Jesus? Ano sabi niya? Ngayon pa lang, isasama na saan kita? Sa paradise, hindi niya sinabi langit. Kasi po, lahat ng namatay, nandyan pa lang sa paradise na yan. Ngayon, ito yung tanong. Saan napunta yung rich man? Dito siya napunta, sa kabilang side. Okay? Sa kabilang side siya. Yan po yung hell. Yung hell po, hindi pa yun talaga ang destination mo. Pero sobrang init na dyan, samantalang dito, air condition. Aircon na. Okay? Pinapaliwanag ko lang sa inyo na maayos. Yan po talaga yan. Now, tingnan nyo. Sabi dito, but Abraham said to him, di ba sabi niya, Lord, sabihin nyo kay Lazarus. Ibig sabihin, nakikita niyo si Lazarus. Are you with me? Kasi po, si Lazarus nandito, pero nandito si Abraham. Si rich man. Hindi ka pwedeng tumawid dyan. Malawak po yung gitnang yan. Nagkikita kayo, pero siguro, ito siguro siya, andito yung rich man, yung Lazarus, andito sa may camera yon. Malapad dyan, pero nakikita mo siya. Okay, tingnan niyo yung implication ito ha. Sabi dito, but Abraham said to him, Son, remember that during your lifetime, you had everything you wanted. Lahat ng kayamanan binigay ko sa'yo. Lahat ng gusto mo, nabubuhay ka sa kayamanan. Tama? Are you with me? Kaya po yung mayayaman, huwag kayong magtanong ba't ang yaman nila, samantalang wala silang Diyos. Huwag nyo tanongin yon. Kasi sa eternal life, eternal sila sa impyerno. Pinayaman, ang Diyos kaya kang payamanin, ang demonyo kaya kang payamanin. Believe me. Tama? Ito po sabi. Sabi niya, and Lazarus had nothing. So now, he is here being comforted. Wow, sarap ha, kinocomfort ka ni Abraham. And you are in anguish.
Di ba? And besides, there is a great chasm separating us. Ito pa yan. Yan po yung dark night na yan. Yan po yung chasm na sinasabi. Malawak yan. Walang makakatawid dyan. Separating us. No one can cross over to you from here. Sandali mo, napipindot ko yun. Yan. Sabi, no one can cross over to you from here and no one can cross over to us from there. Meaning, namatay tayong dalawa, sabay tayong namatay, nagkita tayo roon, pero nandito ako sa biyaheng impyerno, papunta kang biyaheng langit. Amen. Amen. Ito ang implikasyon niyan. Meron kang kasama sa flat, grabe, kaibigan mo eh. Kasama mo, sharing flat kayo, di ba? Sharing room. Nagkikita kayo sa kitchen, sabay kayo kumakain, minsan sabay pa kayo naliligo, alam mo yun? Sabay mo sa elevator, bumababa kayo, sabay kayo naghintay ng bus, ng carlet mo, eto problema. Sabay kayo namatay. Sabay kayo namatay. Yan, namatay kayo ha, sabay. Ngayon, dahil ikaw, kilala mo si Lord, tinanggap mo si Lord, nandoon ka sa Believer's Paradise. Yung kaibigan mo na hindi mo man lang sinara, nandito sa kabila. Magkikita kayo ngayon. Ito ang tanong, Raymond, ba't nandiyan pa ako nandito? Ako yung sinasabi ko, yung taong hindi mo sinaran, naalala nyo, watchman ka, yung taong hindi mo sinaran, kapatid, pag kayo namatay, magkikita-kita kayo ron. Ang tanong, 3 taon tayo magkasama sa Abu Dhabi. Bakit ka naandyan? Ako nandito. Ngayon, ito. Kasi yung soul mo buhay pa, patay ka na, nakukonsensya ka pa ngayon. Totoo yan. Mamaya, darating tayo dyan. Totoo yan. Ngayon, kung sinaran mo siya at hindi siya sumama, eto ngayon, ba't nandiyan pa ako nandito? Magkasama tayong tagal. Ba? Ang tagal kaya tayo in-invite sa church. Naalala mo yun? Lagi kita in-invite, tayo sumama. Ngayon, nagtataka ka, ba't nandiyan ka ako nandito? Hello, 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 hello. Are you with me? Ganon ang dating nun. Ngayon, kung hindi ka nag-share, kapatid, yun ang problema natin. Imagine niyo ha, itong dalawang to, nakita pa si Abraham, nandoon pa. So yung nanay-tatay mo, na hindi mo nasiran, hindi nakabasa ng Biblia, don't ever expect na nandoon sila sa langit sa mga oras na to. Nandoon sila sa papuntang langit. I mean, kung ang mga magulang mo na hindi pa nakarinig ng gospel at buhay pa sila, do your part. Importante yan. Kaya huwag mo sabihin sa akin ang nanay mo magagalit. Don't ever say that to me because pabayaan mo magalit ngayon. Ano yun? Parang sinabi mo na, di ba ni Pastor, nanay ko sa impyerno na lang, bahala siya ron. Ganyan din ang sinabi ng nanay ko. 2 balik ako ng bakasyon bago namin sila nakuha. Nag-equip ako. Kailangan mabago ka. Hindi mo pwede magte-testify ka sa nanay mo na lasanggero ka pa rin pag-uwi. Kailangan buhay mo na bago na. You speak the gospel to them para sila maniwala. Amen? Are you with me? Naiintindihan niyo yung pinag-aaralan natin. Bakit mo hindi isipin na maalala mo lahat yun? Ito yung sumunod. Then the rich man said, ito ha, please Father Abraham, at least send him to my father's home. Ang sabi niya kay Abraham, at least kung hindi niya kayang itubog yung tubig niya na patakan man yung lalamunan ko dahil sobrang init dito, uwaw na uwaw ako, at least Father Abraham, send Lazarus in my father's home. Sabi niya, for I have 5 brothers. And I want him to warn them so they don't have in this place of torment. Kita niyo, yung kaluluwa niya buhay na buhay, naalala niya yung 5 kapatid niya na nandoon pa, at sabi, padala mo rito si Lazarus, padala mo doon sa bahay namin, kasi meron ako 5 kapatid na buhay pa, ayaw ko sila mapunta dito. Bigyan mo sila ng warning through Lazarus. Hello? Patay na yan ha? Patay na. Mga patay na yan. Hindi to katang-isip. Bible to kapatid. Kaya nasabi nito, but Abraham said to Moses, but Abraham said, Moses and the prophets have warned them, your brothers can read what they wrote. The rich man replied, no, Father Abraham, but if someone is sent to them from the dead,
then they will repent of their sins and turn to God. Meaning, ang sabi ng rich man, kapag binalan mo siya, si Lazarus, kilala ng mga kapatid ko yan, alam nilang patay na. Pag bumalik siya, mas maniniwala sila na kailangan mag-repent sila para hindi sila mapunta rito. Ang sabi ni Abraham, wala nang patay na bumalik. Kaya kapag nakita mo yung lola mo, pag gabi ka, uwi ka na alauna ng madaling araw, wala na yung watchman sa building, mag-isa ka na lang, naghihintay ka ng lift, biglang nag-appear yung lola mo patay na ng 10 taon, at nakita mo ron nakatayo, sabi mo, Pastor, nakita ko yung lola ko eh. Grabe, patay na matagal yun, nakita ko nandun sa... Hindi lola mo yun. Yun is gawa ng bad spirit sa'yo na nakikita mo, kaya nga takot na takot ka eh. Ngayon ang tanong, bakit ka takot na takot? Ano bang dala niya? Flower po. O eh kung Armalite, matakot ka. Eh flower pala dala eh. Di dapat mag-rejoice ka, baka bibigyan ka ng flower. Tama? Mga kapatid mo, wala na kung patay na bumabalik. Kaya yung pag yung namatay yung kamag-anak, itatawid yung bata sa kabila ng kabaong, kalokohan yun. Tradisyon yun. Nung namatay ang tatay ko, lahat sila hindi ko pinatawid yung mga bata. Bakit ko itatawid? Kasi di ba kuya, no? Yung mga bata dadalaw. Sino dadalaw? Si tatay ko, patay na yung mga dadalaw. Wala pa talaga akong pinatawid. O, nakita na lahat, sara na yan. Pasok na sa loob. Kasi katawan na lang yun, ang tatay ko nandoon na. Ilang beses po tumanggap ang tatay ko bago namatay. Tumanggap po kay Jesus yun, many times. Kaya sure na nandoon yun. Yun ang papel mo ngayon. Kailangan yung mga mahal mo sa buhay tumanggap kay Lord. Please. Huwag niyo po silang pabayaang mamatay na hindi nila nakilala si Lord. Dahil pag kayo namatay, magkikita kayo roon and so sad to see na yung mahal mo sa buhay nasa kabila, ikaw nandito. Ngayon, yung patay na, bago mo nakilala si Lord, wala tayong magawa roon. Patay na eh. Bago mo nakilala si Lord eh. Pero ngayon, kilala mo si Lord, kapatid, don't waste your time. Kailangan po makilala nila yung Diyos na pinako dito sa cross. Huwag niyo silang pumayaang sumimba at sumamba sa mga Diyos-Diyosa na fake. Yung tunay na Diyos. Hindi yung Diyos na gawa ng tao, please. Amen? Are you with me? Sabi rito, but Abraham said, if they won't listen to Moses and the prophets, they won't be persuaded even if someone rises from the dead. Ano ibig sabihin yan? Sino ang Moses at mga prophets dyan? Sino? Kayo! Tayo mga watchman! Tayo yung Moses at prophets na sinasabi ni Lord dyan, ni Abraham. Ikaw ang magsishare sa kanila. Yung mga buhay pa, share natin ang gospel. Ayan o, ikaw yan o. Sino na yung mga prophets niya? Ikaw, tinumay katabi mo. Hawakan mo sa balikat, sabihin mo, ikaw yun. Tama? Are you with me? Ikaw ang magsishare, kapatid. Papel mo yan, trabaho mo yan. Sabi sa katabi mo, may trabaho tayo. Trabaho yun natin. Okay? Music team, tingnan nyo mabuti ha. Tingnan nyo mabuti sabihin ko sa inyo mga kapatid. One day, lahat tayo mamatay. Sino niniwala ron? Lahat tayo. Pag tayo namatay one day, kukwestiyonin ka ni Lord, ano yung ginawa mo sa buhay mo nung tinawag kita? Tama? Kaya kita tinawag, kaya ka naging Kristiyano, kaya mo ko nakilala is because I want you to share me sa mga tao. Bakit hindi natin ginagawa yun? Kaya nga meron tayong cell group. Mag-win yung mga cell group, kompletahin yung cell group nyo. Kaya nga napakaganda ng vision na binigay sa atin ni Lord. Mag-start tayo ng cell group para mag-forsa ka na mag-win ng soul. Para gawin mo yung ginagawa mo dapat. Tama? Ano sabi ni Lord? Kilala kita, kapatid. Bago ka pa mabuo sa nanay mo, sa tinang nanay mo, kilala na kita. Ang sabi niya, before you were born, I set you apart. Kaya ka nandito sa church because the Lord set you apart. Iniwalay ka niya sa mundo. Ang gusto niya, mabuhay ka na naaayon sa kagustuhan niya. Tama?
O, isang tanong, I want to see your hand. Sino gusto makarating sa langit? Nasa kamay. Amen. O, grabe, church pa lang. Tamad na tamad kang pumunta. Langit pa. Abay, hindi ba alam? Napakalayo ng langit. Ngayon, kung gusto mo makarating sa langit, make sure na nasa church ka palagi. Para makilala mo si Lord. Para makarating ka sa langit. Tama ba? Kasi sinet apart ka na niya. Ako po, alam niyo po mga kapatid, to tell you frankly, I was a very religious person. Napaka-religyoso kong tao. Pero nung nabasa ko yung Bible, nag-submit ako sa Bible. Kasi yung Bible na yan, hindi ko nabasa, nagsisimba lang ako eh. At ang nakakalungkot nun, ito lagi yung sinasabi, pag ako nagsisimba, yung nakatayo dito, may Bible. Nakaupo ko dyan, yung nakatayo dito may Bible, bakit ako wala? At noong 2002 ko lang nabasa yung Bible na yan. Samantalang from the very beginning, nagsisimba na ako roon. O, sabi mo sa katabi mo, easy-peasy friend, pag may time. Sabi mo. Easy peasy, friend. Amen? Alam niyo mga kapatid, before we close, ito po, batang nagsara. Alam niyo po ba, lahat ginagawa ko for you to be able to know Christ in your life. Kung hindi mo paniniwalaan yon, I did my part. Tama? Ginawa ko yung part ko sa pastor nyo para ipaliwanag sa inyo ang salvation. Paglabas nyo rito, kung hindi nyo tatanggapin, sa inyo yan. Nagawa ko yung part ko. Tama ba? At may gagawin ka kapatid. Ayan o, wake up, watchman! Yung mga sinners, mapapaggalan ng God's judgment. Ikaw, patulog-tulog ka lang. Yan ang mabigat dyan. Patulog-tulog ka lang. Wala kang ginagawa. Kaibigan mo, barkada mo, office mate mo, flatmate mo, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, asawa mo. Come on, sharean nyo. Pag bumalik si Lord, o pag namatay yan, nalagutan ng hininga. At hindi mo man lang na-introduce si God, may pananagutan ka. May pananagutan ka, kapatid. Tama? Are you with me? Naku, yung message si Lord sa atin. Last week, sabi ko, paano ka makakatulong sa iba pag wala kang pera? Ang ginawa nila, sinare nila si Jesus sa iba. I am sure may mga pera kayo. Hindi nyo kailangan yung pera. I-share nyo na si Jesus, okay na. May taong lumapit sa'yo, may problema sa buhay, kailangan ng pera. Kung wala kang pera, share Jesus instead. Dahil ang kailangan niya si Jesus, hindi pera mo. Tama ba? Amen? Kaya mas hinahabol natin blesser kaysa sa blessings. Tama? Pastor, hindi ako makapag-church eh. Bakit? May part-time ako eh. Huwag mong bullying yan. Si Lord na ang problem mo. Dahil siya magbibigay ng part-time sa'yo. Amen po ba? Are you with me?